Teka lang. Doc, meron lang po kaming flash report. Saglit na po ito. Super Radio, Okay. DZWB, Flash Report! Uy, may 14 na opisyal daw ng barangay sa Iloilo inireklamo sa ombudsman ng DSWD. Alan Gatus, detalye. Formal na o personal na nagtungo ngayon dito sa tanggapan ng Ombudsman si DSWD Secretary Rex Gatchalian para personal na ihain ang reklamo na may kaugnayan sa kontrobersya sa pamamahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Batay sa binanggit ni Secretary Gatchalian sa nagpapatuloy na pulong balitaan, 14 na opisyal ng barangay na kinabibilangan ng chairman, mga barangay kagawad at barangay appointed officials ang irereklamo ngayon ng DSWD dito sa Ombudsman. Kasakop ng reklamo ang 16 na barangay sa Iloilo City. Hindi pa inilalabas yung mga pangalan na nakatakdang hahinan ng grave misconduct, violation of Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, abuse of authority, gayon na rin ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pawang mga administrative cases pa lamang itong isasampa para tuluyan na mas patawan ng suspension itong mga opisyal na ito matapos na personal na magsumbong sa DSWD ang nasa 14 na benepisyaryo ng AICS. Nagsimula umano na makatanggap ng tulong itong mga complainant noon pang panahon ng pandemic, pero habang tumatagal, kung dati-rati maliit lang ang kinakaltas doon sa kanilang nakukuhang financial assistance, lumalaki ng lumalaki at sa bandang huli, naging baliktad na ang sitwasyon kung saan nasa 8,000 hanggang 9,000 piso na ang kinakaltas mula sa 10,000 na natatanggap nila na financial assistance mula sa DSWD. Ang paliwanag dito si Secretary Gatchalian, nagkaroon lamang ng lakas ng loob yung mga complainant matapos na aksyonan ng DSWD at makarating sa kanila na kakasuhan itong mga nabanggit na opisyal. Naniniwala pa ito si Secretary Gatchalian na marami pa yung lalabas sa sandali na tuluyang mahihain na reklamo laban dito sa 14 na individual na sangkot dito sa pagkaltas sa tulong pinansyal sa mga benepisyaryo. Ako sa Alan Gatus ng GMA Super Radio, DZWB, dapat ito. Super Radio, DZWB, Flash Report! Okay, Mark, balik natin si Dr. Castro, Doc. Doc? Alas 11:25 ng umaga, meron lang tayong ipapasok na Super Radio, DZWB, Flash Report! Yellow Alert status. Nakatagdang itaas sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente ayon sa NGCP. Christian Manyo. Christian, pasok. Nakatakdang itaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ngayong gabi dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang peak demand sa Visayas Grid ay umaabot ng 2,535 megawatts, habang ang available capacity naman ay nasa 2,578 megawatts lamang. Paliwanag pa ng NGCP ay dahil sa patuloy na forced outage ng ilang planta. Tumataas na demand hanggang 36 megawatts ngayong araw. Tumaas sa demand sa Mindanao hanggang 48 megawatts na naglilimita sa ibang planta na makapaghatid ng supply to Visayas. Samantala, nilinaw naman ng NGCP na normal ang supply ng kuryente at hindi apektado ang Luzon at maging ang Mindanao Grid. Ngayong araw, ang yellow alert status ay itinataas ng NGCP. Tagang operating margin sa supply ng kuryente ay mas mababa kumpara sa contingency requirement ng isang grid. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio, DZWB, Flash Report! At 90 pesos per sachet, SRP. Express love naturally with honeymoon tea. With all natural ingredients so you can make each night a honeymoon. Bili na sa Mercury Drug, Watson's, Southstar, TGP at other leading drugstores nationwide. Weng de la Peña sa Anong Say Nyo? Super Balita sa Tanghali, nationwide. Super Radio, Flash Report!
Flash report po muna mula kay Alan Gatos. Isang imbakan ng karne at isda sinalakay ng CIDG at ng Department of Agriculture sa Navotas City. Alan Gatos, Alan. Dalawang impakan ito ng mga karne at isda ang pinasok ngayon itong mga takuhan ng Criminal Investigation and Detection Group NCR kasama na ng Department of Agriculture ng Inspectorate and Enforcement at gayon na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa may bahagi ng number 66 San Rafael Village, Navotas City, particular dito sa Francisco Street. Habang ang sunod pa ay dun sa number 93 Bernardo Street, San Rafael Village sa Navotas City. Sa isang na impormasyon, naka-impact dito yung binyong halaga ng mga hinihinalang illegal na karne at gayon na rin ng mga isda na ngayon ay sinailalim sa pagsisiyasat itong mga takuhan ng CIDG at ng Department of Agriculture. Pero ito ang nakapagtataka rito dahil noong March 17, 2023, ito'y sinirakay na rin ng mga tauhan ng Department of Agriculture kung saan aabot sa 120 million pesos na halaga ng mga produkto na pabilang ng karne, at iba pa yung nasamsam na dito at ito ay ipinasara na. Kaya nakapagtataka na ngayon ay muling nakapag-ooperate ulit itong mga impakan na ito sa bahagi ng Navotas. At itong CIDG ay pinapangunahan nitong si Colonel John Diagi, ang hepe ng CIDG NCR. At abayan nila pa mga detalye kaugnay sa pangyayari na to sa bahagi ng Navotas. Ako sana datos ng Jeremy Superadyo dito dapat na to. Super Radio Flash Report. Super balita sa tanghali nationwide. Pilipinas nakakuha Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Super Radio DZBB Flash Report. Meron tayong balita, sunog ho ito, sunog sumiklab sa Tondo sa Maynila. Luisito Santos, LA, pasok! Kabomeng, isang sunog na sumikilab sa Barangay 118 sa Tondo, Maynila. Sa initial na informasyon na natanggap natin mula sa Manila Fire District, ay particular na sumikilab itong sunog sa isang residential area sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard malapit sa kanto ng Rawish Street. Nagsimula itong sunog bandang alas 3:50 ngayong hapon at itinaas sa unang alarma. At sabihan na pa mga follow-up report. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Dapat. Super Radio DZBB Flash Report. Double Weng sa Double B. Nasa PBO na ang pelikulang humakot ng parangal sa Metro Manila Film Festival. Ano ba talaga ginagawa niyo sa department niyo? Delete. Ignore. Delete. Once you see it, you can't unsee it. Kaya siya na ang haharap. I-delete mo to. Baka makita pa ng iba. Ako ang dahilan kung bakit ka nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Ang dark mo naman. Nadine Lustre. Lyra, baka pwede mo naman kami tulungan dito sa case na to. In another winning performance. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to! Wala na akong oras para magpaliwanag. Tulong! The Leader. Premieres December 13, 7:30 p.m. sa PBO. Ano iniiling-iling mo dyan? Mukhang mali yung ginagawa niya. Bibigyan din kita ng palugit. 1 segundo para bumuha. Masaya at maaksyon ang bawat linggo ng Disyembre. Rumantugtog yan, ha? FBJ sa GMA. Ang puso kapag nawasak, Sa laula ka! Wala nang marin sa bunganga mo kundi puro suspensa! hindi na magtitiis at hindi na magpapaloko. Meron pa pag-aasawang walang pagtitiis. Ubus na akong pasensya ko. Ayoko na magpa-insulto. Hell has no fury like a woman scorned. Kung gusto mong umalis dito ng buo pa yung panga mo, sumakay ka na at magmaneho. Kung papalitan mo rin lang naman ako, wag naman dun sa murang nabibili lang ng barya, ha? Sharon Cuneta and Richard Gomez, kahit wala ka na.
digitally enhanced. Premieres December 13, 8 p.m. Only on Viva Cinema. Masayang balik-balikan. Bibigyan din kita ng palugit, pero hindi 1 oras, 1 segundo para bumunot. Gusto kong maramdaman mo ang hapdi na ginawa mo sa akin. Isa-isa lang, FPJ sa GMA, 3:15 p.m. Basta pelikula ni Manoy, It's about time, Purita, na realize mo katotohanan that I'm the man for you. What are we waiting for? siguradong enjoy! Sana ay bumilis ang pag-ikot ng gulong ng hustisya. Dekalidad at dekalibreng mga istorya. Sumuko na kayo! At nang sigatan pa kayo ng araw bukas! Kita pa ang nag-iisang Eddie Garcia. Huwag sana sasamang loob mo. Pero papunta ka pa lang, pabalik na. Panoorin siya sa Sine Manoy tuwing linggo, 6 p.m. Sa Viva Cinema, masayang balik-balikan. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA radio stations ang number 1 AM station, Super Radio, DZBB, at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso.